Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga bagulang? Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at sa pagkakataong ito ay makakasama natin si kapatid na June Francisco. Kumusta na kapatid na June? Maraming salamat po kapatid na Michael at kumusta rin po kayo. At binabati na rin po natin ang ating mga televiewers. Maligayang panonood po sa inyong lahat. Sa buwang ito po ng July 2024, ay pinagdiriwang po ng Iglesia ni Cristo ang ika-110 anibersaryo ng paglitaw nito rito sa bansang Pilipinas. Kaibayo po sa paniniwala ng ilan, hindi po ang kapatid na Felix Manalo. Take note, at binibigyan po namin ng matinding emphasis. Hindi po ang kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na aming kinabibilangan, kundi ito po ay kanya lamang ipinangaral. Ang nagtatagpo nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At yan po ang patutunayan sa atin sa pamamagitan po ng mga talata at katotohanang nakasulat sa Biblia. Kaya samahan po ninyo kami sa mga serye ng aming pagtalakay sa buong buwang ito ng Hulyo. Sa unang serye po ng pagtalakay na ating gagawin ngayon ay magbabalik tanaw tayo sa pagsisimula ng Iglesia ni Cristo. Kaya kapatid na June, ang mahalagang talakayin muna natin ay bakit ba nagkaroon ng Iglesia ni Cristo ayon sa mga talata ng Biblia? At paano nagkaroon ng Iglesia ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo, kapatid na Michael, ay itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po mga kaibigan ay mababasa nating nakasulat dito po sa Mateo 16:18, sundan po ninyo at babasahin natin ang nakatala sa Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Malinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang nagtatag ng iglesia, kapatid na Michael at mga kaibigan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sana po napansin ninyo mga kaibigan, isang iglesia lang ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At sana napansin nila kapatid na June, nang ipahayag yan ng ating Panginoong Hesukristo ay noong unang siglo or first century. Kaya mga kaibigan, unang siglo pa lamang po ay meron ng itinatag na iglesia ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang pasimula, kapatid na June, alang-alang po sa ating mga sumusubaybay, anong pasimula nung iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo ang babasahin natin, kapatid na Michael. Dito po sa Lucas 12:32, ganito po ang kanyang sinasabi. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Sana po napansin nyo mga kaibigan na dito sa binasa nating ito ay mayroon pong binabanggit na munting kawan. Pagka sinabing munti, ano lang ang katubasong kapatid na June? Pagka sinabi pong munti ay maliit. Pagka ang pinag-uusapan ay sa bilang, maliit, sa bilang o kakaunti pa lang. Ang sabi diyan ay munting kawan. Siguro iniisip ng ating mga sumusubaybay, alin ba yung tinutukoy na kawan na sa simula, munti pa lamang o maliit sa bilang? Mababasa po natin ang sagot, kapatid na Michael at mga kaibigan. Sa Biblia pa rin po, ganito ang nakasulat. Dito po sa Gawa, sa 20:28, ganito ang malinaw na pagtuturo sa atin ng mga apostol. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang iglesia ni Kristo ay itinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Nagsimula ito bilang isang munting kawan. Gaya nga ng nasabi na natin kanina, pagka sinabing munti ay kakaunti sa bilang o maliit pa lamang ang bilang ng mga kaanib. Yan ay noong nagsimula ang Iglesia ni Cristo sa dako
ng Jerusalem na ang pangalan, Iglesia ni Cristo. Kaya sa lahat po ng aming mga sumusubaybay, ano rin po ang patotoo ng mga otoridad ng iba't ibang relihiyon tungkol sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Sukristo? Subaybayan at panoorin po muna natin ito, mga kaibigan. Sa hanay ng mga relihiyong tinaguriang Kristiyano, kinikilala nila na si Kristo ay nagtayo ng iglesia. Hindi ito mapasusubalian dahil maliwanag na sinabi ng Panginoong Hesukristo ang tungkol sa pagtatayo niya ng kanyang iglesia. At maging ang mga tagapangaral o otoridad ng ibang relihiyon ay aminado sa katotohanan ito na itinuturo ng banal na kasulatan. Isa sa mga ito ay ang paring Katoliko na si Dr. Ludwig Ott. Ganito ang kanyang pahayag sa kanyang aklat na Fundamentals of Catholic Dogma na may nihil obstat ni Jeremiah J. O. Sullivan at imprimatur ni Cornelius sa pahina 264. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Cristo. Pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Cristo. Sa aklat naman na isinulat ng paring Katoliko na si Francis B. Caselli na pinamagatang Religion, Doctrine and Practice sa pahina 329 at 330. Si Hesukristo ba ay nagtatag ng isang iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din mula sa Biblia na kinikilalang isang makataong kasulatan, ating nalalaman na si Hesukristo ay nagtatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinawag na sunod sa kanyang pangalan ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Cristo. Ang iglesyang ito na itinatag at binalangkas ni Cristo at ipinangaral ng mga apostol ay ang Iglesia ni Cristo. Ito lamang ang tunay na iglesia na siyang ipinag-utos ng Diyos na aniban ng lahat ng tao. Maging ang ilan sa mga autoridad protestante na isa rin sa malaking pangkati ng pananampalataya rito sa ating bansa ay may inaamin tungkol sa nakasulat sa Mateo 16:18. Sa Aklat Protestante na Knowing the Doctrines of the Bible sa pahina 349. Hinulaan ni Kristo ang pagtatatag ng bagong kongregasyon o iglesia, isang banal na institusyon na magpapatuloy ng kanyang gawain sa sanglibutan. Mateo 16:18. Ito ang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan po namin, ang napanood ninyo ay ilan lang sa mga patotoo ng mga religious authorities, maging ng mga Bible scholars, na ang Panginoon Sukristo po ay nagtayo o nagtatag ng iglesia na tinawag sa pangalang Iglesia ni Cristo. Biblia ang ating puntahan, kapatid na June. Opo. Nang ang ating Panginoon Sukristo po ay umakit sa langit at naiwan sa mga apostol ang pangangasiwa sa iglesia, ano ang naranasan o sinapit ng mga kaanib noon sa unang iglesia? Ang unang iglesia po, kapatid na Michael, ay nakasagupa sila ng malaking pag-uusig. At yan po ay nakatala, mga kaibigan, sa kasaysayan, sa Biblia. Ganito po ang mababasa natin, Gawa 8:1, ganito ang pahayag. At ng araw na yaoy nangyari, ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Sana napansin po ninyo, hindi po karaniwan kundi malaking pag-uusig ang naranasan ng mga kaanib noon sa Iglesia ni Cristo sa Jerusalem. Kaya ano ang ibinunga ng matinding pag-uusig na kanilang nasagupa? Ang ibinunga po noon, kapatid na Michael at mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na
sa mga apostol. Magkagayuman, bagamat sila ay nangalat sa iba't ibang dako, ano ang patuloy na ginawa ng mga kaanib sa iglesia nang sila ay makaranas ng pag-uusig? Kapag binasa po natin ang nakatala sa 8.4 ng gawa, mga kaibigan, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Kaya tuloy-tuloy po sila sa pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya, pamamahagi ng kanilang pananampalataya sa iba pang mga tao na iyon ay sa kanilang pangangalat, na ang karaniwang ibinubunga kapag patuloy na ipinangangaral ang mga salita ng Diyos ay ang pagdami ng mga alagad, gaya ng mababasa sa 6:7. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. Kaya alang-alang sa ating mga sumusubaybay, dahil sa tuloy-tuloy na pagtuturo, pangangaral ng mga kaanib sa unang iglesia, hanggang saan nakarating ang iglesia na nagsimula sa Jerusalem, na ang simula nga ay munting kawan o maliit na kongregasyon pa lang. Nakatala pa rin po yan sa Biblia, kapatid na Michael at mga kaibigan. Umabot po ito sa dako ng mga hentil o sa labas po ng Jerusalem. At yan po ay mababasa nating nakasulat dito po sa Roma sa 16:4 at itutuloy pa po natin ang pagbasa sa talatang 16. Nabingit sila sa panganib dahil sa akin, hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng iglesia ng mga hentil ay nagpapasalamat sa kanila. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kapatid na Michael, nais nating ipapansin sa ating mga televiewers na sa binasa natin ay meron pong binabanggit na iglesia ng mga hentil. Teka muna, yung bang binabanggit niya na iglesia ng mga hentil ay iba pa sa iglesia ni Kristo? Hindi po, katunayan, pagka binasa nga po sa talatang 16 at kanina po, sana napansin po ninyo mga kaibigan, kabilang din sila o kaanib sa iglesia ni Kristo. Kung gayon, mga kaibigan po namin at mga magulang, pinatutunayan po sa atin ng Biblia po, na ang ating Panginoon Kristo ay nagtatag ng iisang iglesia noong unang siglo, ang Iglesia ni Kristo. Nagsimula po ito sa Jerusalem bilang munting kawan, na ang mga unang kaanib ay mga Hudyo. Lumagana po ito hanggang sa labas ng Jerusalem o sa dako ng mga hintil sa pangangasiwa po ng mga apostol. Ngunit, ang mahalagang tanong sa pagkakataong ito, bakit po nagtatag o nagtayo ang ating Panginoong Kristo ng isang iglesia? Gaano po ito kahalaga sa kapakanan ng mga tao? Abangan po ninyo at sa amin pong pagbabalik ay yan po ang aming tatalakayin ng kapatid na June. Sinasampalatayana ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na itinayo ng Panginoong Hesukristo ang Iglesia ni Kristo para sa ikaliligtas ng taong aanib at mananatili rito. Ang pananampalatayang ito ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay matibay na nakasalig sa banal na kasulatan. Inaamin ba maging ng mga awtoridad ng ibang relihiyon ang turong ito ng Biblia na kailangan ng Iglesia ni Kristo para sa pagtatamo ng kaligtasan? Sa isang aklat Katoliko na pinamagatang The Papal Encyclicals in their Historical Context, sa pahina 153 ay ganito ang mababasa. Ang Iglesia ni Kristo na banal na itinatag sa kapakanan ng mga kaluluwa at ng walang hanggang kaligtasan. Ganito naman ang inaamin ng isang awtoridad protestante ukol sa kinalaman ng Iglesia ni Kristo sa kaligtasan. Sa isang aklat protestante, A Time to Unite, sa pahina 25 ay ganito ang mababasa. Ang Iglesia ni Kristo ay nangangahulugang yaong mga may walang hanggang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang mga ipinanganak na muli sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ikaw ay dapat, ayon sa tagurin ng salita ng Diyos, na maging anak ng Diyos.
isang nahikayat na maging Kristiyano na maliligtas. Bukod pa rito ang pag-amin din ng mga paring Katoliko tungkol sa kasamaan ng nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Ito'y mababasa sa kanilang aklat na The Spirit of Catholicism sa pahina 192 na may nihil obstat ni Arthur Scanlan. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Aminado rin maging ang mga tagapagturong protestante na masama ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ay ang katawan ni Cristo at si Cristo ang tagapagligtas ng katawan. Kung gayon, lahat ng maliligtas ay nasa katawang yon at sa labas ng katawang yon ay walang kaligtasan. Ngunit sa ibabaw ng lahat ng ito, ang Biblia ang nagpapatunay na nasa Iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng tao. Mga kaibigan po namin, yan po ang sinasabi at patotoo ng mga otoridad ng Iglesia Katolika at ng mga sekta ng protestante tungkol sa kahalagahan ng Iglesia na itinayo o itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bahagi ito, kapatid na Diyon, marahil ang iniisip ng iba ay ganito, na bakit natin tinatanggap ang mga patotoo ng mga hindi natin kapanampalataya dahil ba sa natapat lang sa gusto natin o pananampalataya natin ang kanilang sinasabi o kaya ay dahil ba yun ang saligan ng ating pananampalataya? Hindi po gayon, kapatid na Michael at mga kaibigan, kundi ito po mismo ang patotoo ng banal na kasulatan. Ang babasahin ko po, mga kaibigan, ay sulat ni Apostol Pablo sa Efesos 5:24 hanggang 25. Ganito ang kanyang itinuro. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang Iglesia, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Sana po ay napansin ninyo kung paano pinahalagahan ng Panginoong Hesukristo ang Iglesia. Inibig niya ang Iglesia. Ang sabi po ni Apostol Pablo, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Wala na pong hihigit pa sa pagpapahalagang ito ng ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang Iglesia. Kung bakit ay ganito pa rin ang patotoo ni Apostol Pablo, mababasa po natin sa Efeso sa 5:32 at 23. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo, na siyang ulo ng Iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Napansin sana ninyo, mga kaibigan, ang ating binasa, ang may kaugnayan o ang may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ay ang Iglesia. At batay sa talatang binasa po natin, kapatid na Diyon, ano ang relasyon o kaugnayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Iglesia? Ang ating Panginoong Hesukristo po ang siyang ulo o pangulo ng kanyang Iglesia. Kaya, batay sa talata, ano ang dakilang kapalaran ng mga taong kaanib doon sa Iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Sila po ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng binasa natin kanina, ang sabi, siyang tagapagligtas nito ang Iglesia, ang tinutukoy. Kaya napakahalaga po ng Iglesia na inibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang Iglesia ni Kristo. Napakahalaga na ito ay makilala at dito umanib ang mga tao upang magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Marahil ito ang iniisip ng mga kanina pa ay sinusumusubaybay sa ating kapatid na Diyon. Opo. Kung Iglesia ni Kristo ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo at ipinangaral din ng kanyang mga apostol noong unang siglo, bakit hindi ito kinagisnan ng marami po sa atin?
Ano po ang ipinagpauna ng Biblia na mangyayari sa unang iglesia? Abangan po ninyo mga kaibigan ang susunod nating serye ng ating pagtalakay ukol dyan, dito po sa palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. At umaasa po kami na ang ganitong pagtalakay natin ay nakatutulong sa mga nagsusuri upang maunawa nating lahat ang kahalagahan po sa kapakanan ng ating kaligtasan ng tunay na iglesia. Iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo, ang Iglesia ni Cristo.